Ngayong araw, Monday, September 29, ang ating pong pamagat ay ituloy ang pagdinig. Ituloy ang pagdinig ng ano? Hindi po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Ako personally, wala po akong inaasahang magandang kahinatnan ng ICI. Bakit kanyo? Ang hinihingi po ng mga taong naglabasan, pati po yung mga nasa labas ng bansa noong September 21, kagaya po yung mga nakaharap at nakasalimuhan namin sa Tokyo at Nagoya, Japan, noong September 20 and 21, ang hinihingi po ay transparency and accountability. Hindi naman pwedeng humihingi tayo at sumisigaw ng transparency at accountability, tapos secretive po o sikretuhan ba o closed door yung gagawing pagdinig o fact-finding o kung ano man ang gagawing misyon ng Independent Commission on Infrastructure. Pag-uusapan po natin yan. Kaya ituloy ang pagdinig, ito po yung ating sama-samang maging panawagan sa Senado, sa mga officials at namumuno ng Blue Ribbon Committee. Bakit? Ang paghingi po ng transparency at accountability, kinakailangan bukas. Transparent nga yung pamunuan at lideratong may pag-aninaw. Yung nakikita mo, walang itinatago, walang kinukubli, walang pinapanigan. Yung parehas at patas na pagdinig. Hindi maaaring maging patas kung meron tayong kukubli at kung pilit nating ititigil na agad-agad ang pagdinig ng Blue Ribbon. At humingi tayo ng accountability sapagkat masakit na po sa bulsa ng maraming Pilipino. Kahapon ako'y nagtungo sa isang pribadong universidad dito sa Metro Manila. Ang dami ko hong nakasalamuha at nakitang mga manggagawa, yung mga ordinary laborers, yung kagaya po natin na nagtatrabaho, nagsusumikap, lumalaban ng patas. Naantig po ako doon sa isa ko nakita. Walang masama, naano lang ako. Kumakain po siya kasi break na actually hindi pa lunch Around mga 9:30 ng umaga, 9:30 between 9:30 to 10 o'clock in the morning. Yung mama dalawa sila, parehong-pareho, kumakain po sila. Ang kanilang baonan, yung lalagyanan po ba ng ice cream, hindi nga po yung half gallon, yung mas maliit doon. O yung quarter gallon. Yun po yung lalagyanan nila. Walang masama, in fact, ako'y humanga. Punong-puno ng kanin at meron lang piniritong isda sa ibabaw. Tinitingnan ko sila, nakakaantig ng puso sapagkat ang tao basta't may satisfaction, basta't po marangal ang inyong trabaho, may dignidad po talaga kahit anong trabaho mo. Kakain sila, sarap ng kain nila, kanin at saka yung isa o 2 pirasong pritong isda. Ano ang ibig kong sabihin? Itong mga ito, kahit Sabado, lumalaban po ng patas Yung sahod nila siguro sapat lang para may pamasahe makapag pumasok sa opisina o sa trabaho araw-araw at mayroong pambayad ng basic necessity, yung kuryente, yung tubig, and of course yung internet o yung load po nila sa telepono para naman may social media rin sila at pantawag sa kanilang mga mahal sa buhay, pangbaon ni nanay ni tatay ng mga anak. Nakakaantig sapagkat kung titingnan mo sila, lumalaban po sila ng parehas Samantalang itong mga nagnanakaw ng 100 bilyong piso, ibang klase po yung proteksyon na nakukuha sa mga kasama rin nilang sa gobyerno. Kanya wag po tayo dapat pumayag na maitigil na ang ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon. Ang lagi ko pong sinasabing template o ang dapat nating batayan at sukatan o standard ng pagdinig, if we really are for the truth, if we really want to ferret out the truth, and if we are really for transparency and accountability, the measure of a full-blown Blue Ribbon hearing should be the time length that the Senate, the 19th Senate, the 19th Congress devoted on the controversy surrounding Alice Guo. Alice Guo, hindi natin makakalimutan yan. Last Congress lang po yan, 19th Congress Ito po ang pinag-uusapan natin, pera ninyo. Pera nating mga Pilipino. 100 bilyon, 1.1 trillion pesos. Hindi dapat ito tapusin. Dapat ituloy ang pagdinig at uulitin ko,
Again, ang ating layunin, ilagay sa tamang konteksto ang mga nangyayari sa ating lipunan. Yung mahalagang usaping panlipunan, lagay po natin sa tamang konteksto. Sapagkat over the weekend, talaga naman, overheat yung mga propagandist, yung mga propagandista, yung makinarya ng gobyerno at may mga pinoprotektahan at iniingatan. Ang masama ho noong weekend, bigla si Guseta na, yung Marine Sergeant Orly Gutesa. Siya na po yung dinidemonize, siya na po yung ginagawang masama at pinapalabas na sinungaling. Tatalakayin din po natin yan. And just late last night, ay meron din yung malisyosong pag-uulat ng isang social media channel na yung misis daw ni Senator Dante Marcoleta ay nabisto. Malisyoso ang termino nabisto. Nabisto na siya ay isang independent director ng isang surety or insurance company. Tatalakayin din po natin yan dahil sabi ko nga ang ating layunin ay maiangat ang antas ng mga mahalagang usaping panlipunan upang lahat tayo ay makabuo ng ating opinyon, kuro-kuro at paninindigan base sa tama at responsableng opinyon, impormasyon at pagpapahayag. Batiin ko lang muna yung ating mga nakasama. First, ang kauna-unahan si Jenny B. Mabuhay, Attorney Vic from AZ, Hendrux TV. Suportahan po natin. Maraming salamat. Si Concept, hello, makamusta ka? At I hope you're doing well. Si Narina Marin, Salvacion Rodrigo, Melvs Canlas Cabiles, si John Misanes, si Fritz Hernandez, ang aking kaibigan at kababata na base na po sa Davao City. Si Fritzo, ako kasi ay nag-aral sa Claret School of Quezon City. At ako'y nagpapasalamat itong Claret School of Quezon City kung saan ako po'y nahubog. Prep, elementary hanggang high school, dyan po ako nagtapos at nag-aral. It was a happy childhood, ang dami kong kaibigan dyan. Nagpalabas po ng pahayag ang Claret School of Quezon City at sila'y nagkokondi na rin sa korupsyon at nananawagan din for transparency and full accountability ng lahat ng nagpapahirap sa ating mga mamamayan. Kagaya po ng ginawang pagkilos kahapon ng mga kababayan natin dyan sa probinsya ng Bulacan, ang mga taga-Giginto at Ubando. Giginto at Ubando dahil lagi na pong nakababad ang kanilang mga paa sa tubig baha. Buti po sana kung malinaw yung tubig baha, marumi po Kawawa na kung ano-anong sakit na po. Nandyan na yung nagkakaroon ng alipunga. Sorry sa nanananghali, tapatang usapan lamang kung ano-anong skin diseases. Yung iba nagkakaroon ng leptospirosis, yung dengue, it's a constant threat dahil stagnant po yung tubig, hindi naman malinis. Dapat talagang may managot dito sa pagsasalaula sa kaba ng ating bansa. Kiddie Corner, watching from Texas. Attorney Vic, let's continue this war against corruption. Yes, let's talk about ituloy ang pagdinig dito sa ating war on corruption. Dapat po kasi, ang war on corruption is everybody's business. Para pong war on drugs ito Ang war on corruption, lahat po tayo, kaliwanag ko lang din lahat tayo may mga personal crusade against corruption. Paano? Simulan po natin sa ating mga pamamahay. Hindi po ba ayaw natin ang kinukupitan tayo ng sino man? Lahit pa ng ating anak, lahit pa ng ating mga kamag-anakan, sa hanap buhay man, sa negosyo, sa simpleng pamamalengke ng ating mga kasambahay. Meron po tayong war on corruption. Lahat po tayo involved dyan. It just so happen na ito pong nangyayari sa ating pamahalaan. Higit pong mas malaki at mas malawak yung war on corruption na ating linalabanan. Daang bilyon po, trilyong piso ang involved po dito. Kaya yung war on corruption, it should be, it must be, and it is colorless. Wala pong kulay dito. At hayaan, tamaan kung sinong dapat tamaan. Kaya dapat ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon. Huwag po tayong pumayag na they will terminate it anytime soon. Delikado po tayo kung ang hinahanap natin ay yung katotohanan at yung pananagutan. Again, ulitin ko if we are for transparency and full accountability, we should make our clamor much louder
for the Senate Blue Ribbon Committee to continue with its public hearing. Public hearing, open, public, and transparent. If we are demanding for transparency and accountability. Hindi po ito dapat itigil anytime soon. Bakit? Ang dami hong mga pangalang pang naglalabasan. Mamaya po tatalakayin natin yan. Ang ginagawa po, mind conditioning na eh. May nagsabi na almost lahat daw po ng senador ay nagkaroon ng insertion na nagkakahalagang 100 billion. Hindi po siguro each. Baka po yun na po yung collective or aggregate amount ng insertion ng mga senador belonging to the 19th Congress. 19 po yun ha. I'd like to believe wala pa pong insertion na yun for the 2026 budget or for those members of the Senate ng 20th Congress. Ongoing po kasi yung budget deliberation at mga budget hearing, di ba? So yung sinasabing 100 billion ang na-insert o ginawang insertion ng halos lahat na senador, pahayag po ito ng chairman ng Blue Ribbon, si Ping Lacson. Hindi na dapat para pong nag-i-striptease sino-sino yung mga senador. Pangalanan mo, sino-sino yung halos lahat ng senador. Bakit meron pang pasuspense? Galit na ho ang tao eh. Kung may nalalaman ka, incumbent senador ka, chairman ka ng Blue Ribbon, kung merong halos lahat ng senador na may insertion, you have to be very specific. When was the insertion made? Are you referring to the 19th Congress pertaining to the 2025 illegal, invalid, immoral, unconstitutional national budget? Or are you referring to the ongoing budget deliberation for the 2026 national budget? Pangalanan mo. Hindi pa pwedeng nakabinbin or hanging in suspense yung mga pangalan ng mga senador. Dapat yan pangalanan. Wala hong dahilan, walang wisdom na bitinin mo ang sambayan ng Pilipino na uhaw na sa pananagutan ng lahat ng mga nagnanakaw sa kaban ng bansa. Yung ICI, kinokondisyon na po nila. Yung ICI, hindi raw po magsasagawa ng isang transparent and open public hearing or public investigation. Bakit? Hindi ba ang hinihingi nating lahat ay transparency and accountability? Paano magkakaroon ng transparency and accountability kung sikretuhan ang gagawing investigation, kung sikretuhan ang gagawing fact-finding, kung sikretuhan ang gagawing pag-iimbestiga ng mga miyembro ng ICI. Wala po tayong mataas na inaasahan dyan sa ICI. Bakit kanyo? Titingnan nyo ha, ito po ay ating tinalakay na. Uulitin ko lang. Again, lalagay natin sa tamang konteksto ha. Mas gusto ng sambayan ng Pilipino, sana ho ay magkomento kayo. Manawagan tayo kay Senador Ping Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon, ituloy ang pagdinig. Huwag magpatumpik-tumpik, huwag itong itigil. Alam nyo ho, basag na yung glass ceiling nila eh. They were trying to contain itong napakalaking kontrobersiya ng anomalya, kurakot at pagnanakaw sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. administration. Kino-contain nila, nakita nila ang pwedeng isakripisyo yung District Engineer Henry Alcantara, yung District Engineer Bryce Hernandez, yung mga dalawa na nga lang ho di ba? Yung Diskaya Couple at saka yung isa pa, yung Sally Santos ba? Naubos ho Asaan yung natitirang doon sa 15 top contractors? Ni hindi po mabanggit, ni hindi mapatawag yung SunWest Construction and Development Corporation na patungo po ang pag-aari kay Zaldico, yung dating chairman ng appropriation. Ni hindi po may patawag yung pamunuan o yung presidente ng Hightone Construction and Development Corporation. Una nang nagsabi, nakakonfine sa ospital sa Bicol at may sakit. Hanggang ngayon ba may sakit pa yan? Bakit naiwan na lang yung Diskaya Couple? Bakit naiwan na lang yung Sally Santos? Nasaan yung natitirang 13 pang kontratista na una ng pinangalanan ni Bongbong Marcos doon sa kanyang pahayag na top 15 contractors? Bakit si Diskaya Couple lang at yung Sally Santos ang naiwan? Pinipilit po nila na i-contain
itong danyos dahil may tuturo po yung mga pinakakaingatan nila eh. Hindi po na-control. Tinamaan na yung Saldico. Sinabi ko noong August 15, ako po ay sa aking isang paglalive, iuhulog si Saldico. Bakit? Siya po yung weakest link that time. Kinakailangan magkaroon ng sakripisyo. At isasakripisyo si Saldico. Yan na nga po ang nangyari. Hinulog na si Saldico. Subalit, dahil po sa matapang na naging pahayag at paglabas nung dating Marine Sergeant Orly Gutesa, na ituro na po yung pinakaiingatan nilang pangalan, si Martin Romualdez, former Speaker of the House of Representatives. Ano nangyari? Ito na, pag-usapan natin. Binanatan over the weekend, kitang-kita yung mainstream eh. Yung mainstream, alam po nila na sila ay willing accomplice sa ginagawang paghuhugas kamay ng Marcos Jr. administration. Suddenly, yung taong nakonsensya, dahil na rin siguro sa patuloy na panawagan ng maraming tao, hindi lang po ako at hindi ako ay nagiging tinig lamang ng mga ordinaryong Pilipino. Ito po yung ating patuloy na panawagan eh. Ang ating pong mga kasandaluhan at miyembro ng uniformed personnel, sila po yung nagbubuwis ng buhay. At sa pagbubuwis ng buhay, wag naman po tayong magpagamit sa mga nabubuhay sa nakaw ng buwis. Huwag po tayo magpagamit sa mga politikong nabubuhay sa pagnanakaw ng ating mga buwis. Iba po kasi yung social contract ng ating mga military and other uniformed personnel. Sila lamang po, yung job description, ay maaari silang pumatay ng naayon sa kanilang trabaho in the performance of their duty. Ano po yung duty nila? In upholding, respecting, and defending the Constitution. Hindi po personalidad, hindi po politiko, hindi po dinastiya, kundi upholding, defending, and respecting the Constitution. Kaya po, bukod doon, nasa kontrata din po nila nung sila po ay pumasok sa academy, yung ating mga kaibigan sa PNPA, yung mga lakan, yung mga pumasok po sa PMA, yung mga enlisted personnel, lahat ng miyembro ng uniformed personnel, iba po yung inyong social contract. Kahanga-hanga, talagang magigiting, talagang may isog. Sapagkat maaari kayong pumatay in the discharge or performance of your duty in upholding, defending, and respecting the Constitution and the laws of the land, but at the same time, maaari din kayong mamatay sa pagganap ng inyong tungkulin. Kaya po, iba yung respetong ibinibigay. Kanya, siguro, kagaya nga ng sinasabi ko, sa lahat ng Pilipino na may kamag-anak pong miyembro ng military and other uniformed personnel, yung mga miyembro ng Armed Forces of the People, nung pulis ng Pilipinas, ng pulis ng Pilipino, hindi po Armed Forces of the Plunderers, hindi po yung pulis ng pandrobo, hindi po yung pulis ng pandarambong, hindi po yung pulis ng panloloko, hindi po. PNP stands for Pulis ng Pilipino, Pulis ng Pilipinas. Marangal po ang mga tao riyan. Ganun din lalo sa ating Armed Forces of the People. Kayo po ay Armed Forces of the People ng mamamayang Pilipino. Again, civilian authority is at all times supreme over the military, and all government authority emanates from the sovereign. Sino po yung sovereign? Yung mamamayang Pilipino. Lagay lang po natin sa konteksto. So over the weekend, pinagpepiestuhan pilit, yun daw pong defective notary nung affidavit nung Mr. Orly Gutesa, dating miyembro ng Marine Corps Intelligence. Napag-usapan na rin po ito, pero i-relate po natin sapagkat kitang-kita merong unseen hand na nagmamanipula nung mga headline ng mga mainstream media. Binabanatan nila yung mga taong nagmamalasakit para sa bansa, kagaya ng Orly Gutesa. Pinupulaan nila na hindi raw totoo yung linalaman ng affidavit dahil sinabi nung nagnotaryo, yung abogadong nagnotaryo na hindi raw siya ang nagnotaryo. Wala pong epekto yun para po doon sa mga nagtatanong dahil over the weekend ang dami po nating natatanggap. Wala pong epekto iyon doon sa veracity at credibility ng linalaman ng affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa, retired formerly of the Marine Corps Intelligence. Wala po yun. Sapagkat apparently,
siya ay nagpunta doon sa opisina ng notary public. Lahat naman tayo, pag nagpunta ka sa isang notary public, nagpanotaryo ka, ang presumption no nagpunta doon, kaya ka nga nagpunta doon ay ito din yung layunin ng pagpapanotaryo. Manumpa ka sa isang duly commissioned notary public na ikaw ang gumawa ng salaysay na yan at lahat ng dinanaman yan ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ngayon, kung yung notary public, yung commission notary public, pinagkatiwala niya sa kanyang staff, wag na po tayong maging ipokrito. Marami pong mga abogado ring nanonood. Alam po namin ito, pati sa practice, pati po kayo. Alam naman natin na dinedelegate yung actual notary or notarization ng document sa mga staff ng mga commission notary. Kung itinanggi nung mismong commission notary, I just forgot the name now, na hindi siya ang nagnotaryo noon, hindi po ibig sabihin fake o kasinungalingan yung naging matapang at tapat na pahayag ni Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi po. If at all, that was merely a formal defect na ito po ay nagamot na or cured na yung defectong yan nung siya po ay nanumpang muli doon sa investigation ng Senate Blue Ribbon. Cured na po iyon. At kung titingnan ninyo, yung mga senador po natin was even given the opportunity to cross-examine Sergeant Orly Gutesa. So mas tumibay pa nga ho Assuming for the sake of argument, susundin natin yung naging pahayag nung Commission Notary Public na hindi niya ninotaryahan yon, dapat tama, ipatawag yon sa Senado. Sino ang nagnotaryo? Dalin mo yung notarial seal mo, dalin mo yung yung notarial book. Sigurado pasok yan. Nandun sa entry yan ng mga ninotaryuhan mo nung araw na yon. Whether ito lang yung kaisa-isang nanotaryuhan mo o marami ring documents na nanotaryuhan mula sa iba't ibang tao. Somo ninyo yan, sumpinahan ninyo yung mismong commission notary, sumpinahan ninyo yung kanyang notarial book at saka yung kanyang notarial seal, sumpinahan ninyo yung kanyang staff o kanyang mga staff sa kanyang notarial office o law office. Simpleng-simple yan. But it does not in any way diminish or demolish or destroy yung naging tahasang at sinumpaang salaysay at pahayag ni Master Sergeant Orly Gutesa na itinuro si Martin Romualdez kung saan sila ay naghahatid ng male-maletang pera. Male-maleta, yung mga kababayan natin na may magagandang maleta, Rimowa pa nga yung maleta Yung Rimowa po, dun sa mga ordinaryong Pilipino katulad po natin, tayo po happy na tayo dun sa Samsonite, proven at matibay po yun. Yung Rimowa, pagka medyo nakakaangat ka sa buhay, maganda rin naman yun, pero mahal po yun. Around yung maliit, mga 80,000 po siguro yung basic nun 80,000 pesos. Lalagyanan lang po nila ng basura. So hindi po pwedeng mabawasan ang kredibilidad nung naging pahayag ni Orly Gutesa. Again, if at all it was a mere formal defect, it does not in any way alter, diminish, diluted the veracity, the credibility, and the authenticity of the content of his affidavit and of his testimony before the Senate Blue Ribbon Committee. Nagpanumpa pa nga ho siya roon Diba? So if at all, yung formal defect na yan, pwede na pong i-waive yan dahil nanumpa po siya sa harapan ng milyong-milyong Pilipino dahil marami pong nakasubaybay, sa harapan ng mga miyembro ng Senado, sa chairman ng Blue Ribbon, na nanumpa siya doon. Cured na po yung defect na po. Yun, So hindi po issue yung notarization na pagbawi nung commission mismo. Ipatawag yun. And napagkakalaman din natin, di ba, sa maraming mga interviews, na empleyado yata ng Bureau of Jail Management and Penology. Maybe he is a jail guard, may ranggo, o baka naman miyembrong sibilyan ng BJMP. But
It doesn't matter. Ano ibig ko sabihin? The point that I'm trying to drive at, pag empleyado ka ng BJMP, empleyado ka ng gobyerno. Pag empleyado ka ng gobyerno, susceptible ka sa pressure. Di ba? Susceptible ka sa intimidation. Isang tawag lang yan eh. Mag-issue ka ng statement, sabihin mo hindi ikaw nag-notary at fake yun. Paanong naging fake? Eh merong notarial number ng iyong under your notarial seal. So, hindi dapat itigil ang pagdinig ng Blue Ribbon. Ituloy ang pagdinig, ipatawag itong abogadong nagnotaryo at yung staff niya na naroroon nung araw na yon sa kanyang opisina, ipadala yung kanyang notarial book, andun yun, nakarecord yun, ipadala rin ang kanyang notarial seal. Simple, magkakaalaman ho yan. Magkakaalaman kung talaga bang siya'y nagsasabi ng totoo o hindi. Sapagkat kung dinelegate lamang niya yung trabaho ng pagnonotaryo sa kanyang staff, problema niya pong personal yon. It will not in any way affect yung mas malaki pong problema. Itong talamak na nakawan kurakutan sa ilalim ng Marcos Jr. administration. So tapos po tayo doon sa issue ni Master Sergeant Orly Gutesa. Tama ba? Gutesa, sorry, Mr. Orly Gutesa. Wala pong issue yung kanyang sinasabing defective. It's a formal defect, if at all, ng notary. Ang may pananagutan po dito ay yung mismong commission notary sapagkat he or she made to believe the person seeking his services as a notary na nagtutungo sa kanyang opisina in good faith. At malamang, sigurado, nagbayad pa yan. Whether 100, 200, 500, kung magkano man. It doesn't matter, pero andun po kompleto eh. Lahat ng elemento. In fact, kung sasabihin mong peke yan, liable ka pa nga eh. Soli mo yung pera na nagpanotaryo sa iyo. At may pananagutan kang administratibo, pati kriminal. No? Tuloy po tayo sa isa pang mga nagiging napakainit na issue nitong over the weekend. Hindi dapat itigil ang Blue Ribbon. Ituloy ang pagdinig. At wag po tayong pumayag sapagkat napakaraming pangalan ang naglabasan. Over the weekend, napanood ko rin yung isang interview ni dating Congressman Mike Defensor at kanyang sinabi, tahasan din niya sinabi, marami pang lalabas na dating miyembro ng ating military or other uniformed personnel na nagsilbing security kasama ni Orly Gutesa. Yan po yung dapat na ilabas pa sa Blue Ribbon. Parinig po ninyo yung inyong mga tinig kay Senador Ping Lacson na dapat walang cover-up, walang whitewash, walang cover-up. Totoong investigation ito. Naglabasan na po ang mga tao sa kalsada noong September 21. Nagpahayag na ng kanilang disgusto at ayaw ng cover-up. Over the weekend, again, inatake din, hindi po nila maatake si Senador Dante Marcoleta na mamaya ho ay apparently meron siyang gagawing privileged speech around 2 or 3 p.m. Kaya po atin pong i-confine lang ng 1 hour muna yung ating pagla-live. Magbibigay daw po ng speech si Senador Dante Marcoleta. Abangan po natin yan, antabayanan natin. Ang naging isyong binabato po naman kay Senador Dante Marcoleta ay yung kanyang pagiging independent director, hindi po ni Senador Dante Marcoleta, kundi yung kanyang butihing may bahay, si Ginang Marcoleta. No? Ini-issuean nila na malisyoso po ay yung social media channel. Ang sinabi niyang payag, bistado o nabisto ang pagiging independent director ni Mrs. Marcoleta sa isang surety insurance bonding company. Paliwanag ko po, dahil ang dami ko rin nung natatanggap kanina at kagabi pa, ano raw po yung independent director, ito ba'y nagkulang ba si Senador Dante Marcoleta? Kagabi pa ho eh. Kanya lang hindi ko makakuha mag-live. Ako po ay nakipiesta diyan po sa Santa Maria, Bulacan kahapon. Maraming salamat sa lahat ng aking nakasamang Bulakenyo diyan sa Santa Maria. Marami po salamat. At belated happy fiesta. Nagdiwang po ang mga kaibigan natin diyan. Ano po ba yung independent director?
Ang independent director po, wala pong pakialam ito sa day-to-day transaction ng isang kumpanya, ng isang corporation. Ang malinaw po doon, nagpakita pa sila doon sa Articles of Incorporation na independent director daw po ang ginang ni Senador Dante Marcoleta. Ako po personally, I cannot speak on behalf of other lawyers. Sa akin lang, pag independent director ka ho, isa pong karangalan yun. Ang independent director ho, mga kababayan, ibig sabihin po niyan, you are a person of known probity, integrity, and independence. Hindi ka maaaring maging independent director kung meron kang kinikilingan o meron kang financial or material interest in any corporation or company. Why? Independent nga eh. Ang trabaho ng independent director ay bantayan ang interest ng mga stockholders. Laban kanino? Hindi naman really laban, kundi babantayan mo ang interest mo, yung interest ng mga stockholders, to see to it that their interest is protected at napapatakbo ng tama yung kumpanya, ng mga miyembro ng executive committee o yung execom o yung mga executive ng isang korporasyon. Wala pong pakialam ang independent director sa day-to-day transaction, sa day-to-day affairs, sa day-to-day business ng isang korporasyon. And I'm saying this not in defense of Mrs. Marcoleta. Hindi o. Again, dito sa ating pahina, sinisikap po natin, bahagi ng ating advokasya, maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Linalagay natin sa tamang konteksto, linalagay natin sa release ang mga naging malisyosong pahayag na tila inaatake ang kredibilidad ni Senador Dante Marcoleta. Pero unang-una, yung ginawa po ng social media platform na yan, well, hindi naman tayo magkaibigan. I'm speaking to my audience as a Filipino at dito po sa aking pahina. Alam mo nyo, foul po yun eh. If you have anything against Senator Dante Marcoleta, tanggap po ni Senador Dante Marcoleta, yung senador po yun eh. Lingkod bayan po yun eh. Pero it's a stretch, too much, na idamay ninyo yung misis dahil lamang siya ay independent director ng isang insurance, surety, or bonding company. Okay.